nagtatrabaho lang yung tao. Pinapatabi niya. Nagtatrabaho, inistorbo niya eh. Harang. Dam. Oh, media. Wait lang. Oh no. Ayun ka na lang dito. Chair! 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 Mic, tanggalin niyo yung mic ko, naka-umang na. Baba yung mic. Pinapad si Yormi sa ginagawa niya. Yan na yung mic. Nakalive ka? Nag-live? Ayos ba? Sila na. Sila na, ang bago. Hindi lang sa Genji. Hindi ba ako assistant? Alis ka na dyan. Hawakan nyo. Tapon nyo na yan. Lala. Yan, saan yung lala. Kaya na. Saan ko napapanasan? Everyone, thank you very much sa coming. As you all know, medyo wala namang bagyo, pero patuloy ang pag-ulan. And the city of Manila, we've been receiving requests and complaints of magbaha. Particular, yung Alaw, Paura, south of Manila. Through the effort of MMDA, kanila talaga na ang tanging temporary solution with regard to this load of water, mabuksan yung isang nakaharang na malaking lagusan ng tubig papuntang Manila Bay sa dagat. Yun yung nakita nyo nanandal kanina. In preparation of the coming days na patuloy na patulan sa ating bansa, and particularly sa Maynila. And this will serve about 1 kilometer of drainage system
Staff Avenue ay Estero de Abad. Malaking kaluwagan ito at nakita nga namin ni Chairman kanina na nung inangat, ayun, umagos yung tubig. So, sa ngayon, hopefully, mabawasan yung stagnant water somewhere in the east going to the west. At kung bubuhos ng malakas ang ulan, kung bumahaman, we are hoping na bumupa agad. Mike, Jimmy. Bumupa agad yung tubig ulan. Nang sa ganon, we can continue to at least, the very least, prevent to damage the properties and safety of our students. As you all know, 1 kilometer away from this, puro eskwelahan, at yung mga mamamayan na naghahanap buhay at mga mamamayan sa Paco, Ermita, Malate area. At kalaunan, we're hoping also na yung DNR budget na ibinigay sa DPWH na lumang amount ay sana madagdagan na ng DNR para na madagdagan yung development na ginawa para sa STP with regard to the Mandamus requirements to the city and to the national government. So for the meantime, pwede itong ibaba, pwede itong buksan. At ginarantihan naman, tutulungan kami ng MMDA na anumang solid materials floating in our body of water in this corner, tutulungan kami ng MMDA. In fact, may trash trap na doon dito sa likod ng Manila. So yun yung na-witness ninyo. This is ito yung pinangunahan ng ating national government through MMDA. We're very happy as Manileños na kami naman ay napakinggan yung dinudulong ng taong bayan. So that's what you witnessed. Yorme, matagal po ba nakasara yan? Na nakaharang? Bakit po nakaharang kami nakasara dyan? Dala ng para yung mga tubig baha o any form of liquid, wastewater coming from the east papuntang west ay dumaan sa STP. The challenge is the load of water hindi kinakaya ng disenyo ng STP across Ross Boulevard. Sabihin, baka nagtatanggap dito lang, meron din problema doon sa bandang Remedios. So kailangan talaga padagdagan. And we are hoping that the national government help through DNR at DPWH na kung po pwede, pagtuunan natin ang pansin yung Mandamus requirements ng ating pamahalaan para sa punong ekutibo ng ating bansa. Ano lang naman to, konting dagdag na pondo para mas marami pang tubo at makina na patuloy na maglilinis ng ating mga wastewater. Pero po may bigay na statement po si Chairman Artist sa Dolomite Beach. Chairman, ano po yung naging problema? Ano po yung solution doon sa issue po ng Dolomite? At after naman po kay Yorme, doon po sa issue pa rin po ng Dolomite, ano naman po yung posisyon ng pamalang lokal para po masolve yung problema sa pagkakatado rin ng Dolomite? Actually, parte lang po kasi yung drainage system doon sa Dolomite Beach project. Kasi nga, according sa Mandamus order ng Supreme Court, nalilisip yung tubig na discharge sa Manila Bay. Yung tatlo pong outfall, isa na po ito, ay hinarang po yung tubig para na po padaanin sa may Dolomite. Kaya po, sabi nga natin, maliit yung capacity ng STP para i-process kaagad-agad yung tubig. Hindi kaya yung ng STP yung volume ng tubig na dumadami. Kaya po nagkakaroon ng imbudo na iipon muna sa mga kalsada bago mailabas.
Kaya nga po natin buksan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig kaagad-agad para po hindi maharang at magbaha. And with this, hoping nga kami na sufficient ito para mailabas yung tubig during rainy season. At kung hindi po, may isa pa pong outfall na doble nito ang laki doon sa Remedios na kung hindi po makakaya pa rin ilabas yung tubig kaagad-agad, baka mapilitan din po kami na buksan yon para nga po maiwasan yung pagbaha dyan po sa Remedios top area. Again, temporary solution po ito, ibabalik naman po namin tuwing tag-init at wala na yung ulan para makomply pa rin yung Mandamos order na linisin yung tubig na ilalabas sa Manila Bay. In fact, mag-uusap po kami ngayon, tutulungan po namin na kasi nakita nyo, pray ng kailangan po alis kasi mabigat talaga yung gate. Baka pwede namin lagyan ng yung na chain block lang, di ba Mayor? Na maaalis siya kahit ng tao lamang na, at maiibalik. Like kung nyari, wala namang ulan, itong buhit na to, pwede namin isara muna para malinis yung tubig na ma-discharge. Dahil sa kaya nakita nga namin, pagkabukas wala pang ulan. Ang lakas ng tulo ng tubig. Imagine mo, kung may ulan pa, di mas lalo ng mas malakas yan for sure. And yung Remedios na outfall na ganito, doble or triple pa nito binuksan natin yung laki. Kaya nga po, kung hindi ba ito magiging sufficient, baka ipuksan na rin po namin yung isang outfall during rainy season. So, ano na kung project po na Black Culture Project? Ano na talaga ang NDA o DPWH? Well, under po sa mandate namin, ang flood management po ay nasa MMDA. It's just that yung mga major flood control projects po ay nakalagak po yan sa DPWH. Sila po ang nagpapagawa, sila po ang nagre-rehabilitate. Even yung mga major na training system po natin ay ang gumagawa po niyan ay DPWH. Pag nagawa po nila, i-turn over po sa amin for operations, doon lamang po pumapasok yung jurisdiction. Pero habang ginagawa, i-repair or kino-construct, DPWH po yan. Yan po yung sinasabi ni Secretary Puno na technical assistance sa amin. Dahil sila po ang nagpapagawa niyan. Pagkagawa, ita-turn over sa amin for operations. Yan po yung jurisdiction namin insofar as flood management is concerned. So far naman po, yung na-turn over sa aming 71 pumping stations, lahat po yan ay gumagana at full capacity right now. Sir, yung position po ninyo sa Dolomite, effect na po niya sa pagkakaroon. We will continue to clean it, no? In that area kasi siyempre puntahan na yan ng tao and whatever garbage that will give us, we have to do our part as a city government and working hand in hand with the national government. In this case, apat na bahagi ng pamahalaan, ahensya, lokal, MMDA, DPWH sa DNR. So, tulong-tulong na. But first things first, yung talagang pinagtutuunan namin ng pansin ngayon ay yung hinihiig ng mga taga-Maynila na bigyan ng atensyon yung pagbaha. Marami talagang nadidisgrasya. And we don't want to see in the news that because of na nagbaha, may buhay pang nakiti, no? For whatever reason. And itong pansamantala na ginagawa natin, one way or another, through some resources na in the future na pwede ma-utilize ng national government towards to this project, dumating. Pero hindi naman para ikipit-balikat namin yung sitwasyon. Katulad namin as lokal, as you all know, talagang ginuhukay namin lahat ng impurnal dito sa Maynila. To create